Kaming tatlo lang ng mga anak namin ang naghapunan. Hindi na naman sila nagtanong kung bakit wala pa ang ama nila. Alam naman kasi nilang meron kaming hindi na pagkakasunduan na mag-asawa. Kahit galit ako kay Erning, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Dahil malalim na ang gabi, wala pa siya. Panay din ang tingin ko sa orasan sa dingding. Hinihila na ako ng antok nang maramdaman ko ang pagdating niya. Nagpanggap na lang akong tulog. Pinakiramdaman ko siya na nahiga sa tabi ko. Nasisiguro kong nakainom siya dahil amoy alak siya. Kinabukasan naman maaga siyang umalis. Hindi nagpaalam sa akin. Huwag kang papatalo sa galit na nararamdaman mo. Sinasabi ko sa'yo to dahil ganyan ang nangyari sa akin. Kaya nga ako nakagawa ng pagkakamali na sobrang pinagsisihan ko. Isa lang naman kasi ang problema ko yung matandang kaaway ko. Hanggat nandun lang kasi siya, magugulo ang pagsasama naming mag-asawa. Palagay ko malabo na ang gusto mo na mawala sa lugar niyo si Aling Pasing. Ang magagawa mo lang sa ngayon, ang ipakita na hindi ka apektado sa kanya. Malabo rin na hindi ako maapektuhan sa kanya. Makita ko lang siya kahit sa malayo kumukulo talaga dugo ko sa kanya Lalo ka lang nun aasarin kapag nakita niyang napipikon ka. Oo nga. Kapag galit kasi ako, ang hirap itago. Napag-aaralan naman yan, ate. Susubukan ko. Alam mo, gumagaan lagi ang pakiramdam ko kapag nakakausap kita. Sayang nga lang, hindi ka pwedeng pumunta sa bahay. Ituturo ko sana sa iyong matandang kapitbahay namin na laging nagpapasakit ng ulo ko. Malay mo, sa ibang pagkakataon pwede na akong makadalaw sa inyo. Sana nga. Alam mo, turing ko sa'yo, parang nakababatang kapatid. Ganon din ako, para nakitang ate talaga. Mula nang lagi mo na akong dinadalaw dito nawala ang lungkot ko at pangungulila sa mga kamag-anak ko sa probinsya. Kapag malamig na ang sitwasyon, pwede ka na umuwi sa inyo. Matatagalan pa siguro. Sabi kasi ng malapit kong pinsan, lagi pa rin daw nagtatanong ang pamilya ng asawa ni Arturo tungkol sa akin. Kung tutuusin, may kasalanan naman sila Kinonsinti nila ang kaanak nila para tuluyang mapikot si Arturo noon. Ganyan din ang iniisip ko dati. Pero mas sinisisi ko na si Arturo nung huli. Sana hindi na lang sila lumapit ulit at nangako ng pag-ibig niya. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Nalulungkot ka na naman mula ngayon, saradong usapin na si Arturo. Sige, siya nga pala, kung kailangan mo ng tulong magsabi ka lang. Ang ibig kong sabihin tungkol sa kapitbahay mo. Baka gusto mo siyang turuan ng leksyon para magtanda. Ang ibig mo bang ipahiwatig ang kulamin siya? Ganun nga. Minerva, masama yan. Akala ko ba nagbago ka na? Bakit sinasabi mo yan? Nagbago na nga ako. Pero alam naman natin na hindi na mawawala ang kaalaman ko sa kulam. Tsaka sa masamang tao ko naman ito gagamitin Nakikita ko kasi na nahihirapan ka na sa kapitbahay nyo. Hay nako, wag mo na ulit babanggitin ang tungkol sa bagay na yan. Wala akong balak na gumante gamit ang kulam. Pasensya ka na ha, Ate Virgie. Hindi ko na ulit sasabihin. Ang ayoko lang kasi yung lalo kang malugmok sa kasalanan. Mag-focus ka na lang sa pagbabagong buhay mo. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Aling Pasing nakausap ang mga anak ko. Pinapasok ko ang dalawang bata at ako ang humarap sa kanya. Pinagsalita ko muna siya kung ano na naman ang nirereklamo niya. Maingay daw ang mga anak ko at ang mga tropa nito. Malalakas daw ang tawanan at abala siya sa pagrorosaryo. Hindi daw siya makapag-concentrate sa ginagawa niya. Maka-Diyos po pala kayo? Hindi kasi halata. Pwede ba, Virgie? Hindi ako nagpunta rito para makipagtalo. Sawayin mo naman ang mga anak mo. Parang hindi mga nag-aaral Yan naman ang motibo ninyo Ang makipagtalo tuwing pupunta dito. At kayo naman, parang walang pinagkatandaan. Hindi na nga pala nakakapagtaka na iba na ang ugali ng mga kabataan ngayon.
Dahil sa mga katulad mong magulang. Hindi na nga marunong magpalaki na maayos konsentidor pa. Wala kayong karapatan na questionin ang pagiging ina ko. Kayo nga Hindi ko naman kinu-question kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa sa inyo ng mga magulang mo. Bakit kaya ganyan ka, no? Na nadala mo hanggang pagtanda mo? Talagang matalas yung dila mo, Hindi ko yan itatanggi, lalo na kapag ikaw ang kaharap ko. Lumalabas talaga ang tunay kong ugali. Kapag hindi mo pinagsabihan ng mga anak mo at mga kaibigan nila, sa barangay na naman tayo maghaharap. Gawin nyo na lang. Tapos hindi na naman kayo haharap. Hay nako. Huwag mo nga akong tinatawanan, ha? Sa nakakatawa naman kasi ang sinasabi ninyo Wala na kayong ginagawa kundi ipanakot ang barangay. Kulang na nga lang isuka kayo Sa ginagawa mong pambabasto sa akin, lalayo sa'yo ang grasya. Hindi rin. Sinuswerte pa nga ako ngayon Lalo na siguro kung hindi ko na kayo makikita. Hoy, teka, huwag ka munang umalis. Kinakausap pa kita. Bastos talaga. May araw ka rin sa akin. Madalas ko pa rin nakikita na sumisilip si Aling Pasing sa gate namin pero hindi ko nalang pinapansin. Sinabihan ko na rin ang mga anak ko na iwasan ng matandang babae at huwag nang pansinin ng mga sinasabi. Nang araw na yun, walang pasok pero may project na kailangan gawin ng panganay ko. Kaya sa bahay na lang sila gumawa ng 3 niyang kaklase. Habang nasa kusina ako at naghahanda ng merienda, nasa labas naman ang asawa ko at naglilinis ng bakuran namin. Napansin ko na biglang tumahimik sa labas. Nagtaka ko na ang bilis naman niyang natapos ang gawain niya. Pagkabigay ko sa merienda sa anak ko at sa mga kaklase niya, lumabas ako sandali. Nakita kong kausap niya si Aling Pasing. O ngayon, tsaka mo sabihing sinungaling ako gaya ng gustong palabasin ng asawa mo. Dinig ang malakas na tawanan ng anak mo at mga kaklase niya. Ako ba gumawa na ng ingay na naistorbo kayo? Pasensya na kayo. Pagsasabihan ko na lang ang anak ko. Dapat lang. Ilang beses na ako nakiusap kasi dyan sa asawa mo Pero hindi siya mapakiusapan. Nagagawa pa niya akong tawanan. Mabuti na lang nakita kita. Mas maayos ka pang kausap kaysa kay Virgie. Madaling kausap si Erning kesa sa akin dahil nauuto niyo siya. Mas maayos lang kasing kausap ang asawa mo kaysa sa'yo. Pumasok ka na lang sa loob ng bahay, Virgie. At sabihan mo ang mga bata na huwag masyadong malakas ang boses. Maingay na ba sa'yo? Ang tawanan ng mga bata? O masaya sila Tapos pipigilan mo dahil sa reklamo ng matandang yan? Hindi ko sila pinipigilan. Pwede naman silang magsaya ng hindi nakakaistorbo sa kapitbahay. Bukod tanging ang matandang yan lang naman ang nagre-reklamo palagi. Hindi nga tayo nakasisiguro kung naririnig ba talaga sa bahay niya ang ingay. Saradong-sarado naman ang bahay niya. Baka nakita lang niya ang pagdating ng mga kaklase ng anak natin, kaya yan nagre-reklamo na kunwari maingay. O kita mo yan. Pinagbibintangan mo pa ako na gumagawa lang ng kwento. Totoo naman kasi Tama na, Virgie. Ang mabuti pa, pauwi mo na lang ang mga kaklase ni Kaiser. Hindi ko gagawin yon para lang paboran mo yung matandang bruha na yan. Tama na sabi. Hindi ka ba talaga titigil? Sige, kampihan mo ang matandang yan. Pasikat ka rin kasi mas gusto mong kampihan ng iba kesa sa sarili mong pamilya. At ikaw matanda ka? Natutuwa ka ba na may nasasira kang pamilya? Ha? Ikaw ang sumisira sa pamilya mo dahil sa pagiging palengkera mo. Palengkera pala Ano ba? Susugurin mo na naman Baka lalo ka mapahamak. Bitiwan mo nga ako! Aling Pasing, pwede ba umalis na kayo? Ako nang bahala dito. Hoy! Bumalik ka dito! Duwag! Mas nasunod pa rin ng asawa ko. Pinauwi na niya ang 3 kaklase ng anak namin kahit hindi pa natatapos ang project na ginagawa. Halos hindi pa nga nangangalahati ang meriendang ginawa ko para sa kanila. Si Kaiser naman dahil napaya sa mga kaklase at sama ng loob,
Nagkulong na lang sa kwarto nilang magkapatid. Sige, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Mas kampihan mo ang ibang tao. Hindi ko na kasalanan kung balang araw, magising kang malayo ng loob ko sa'yo at ng mga anak natin. Ikaw ang madalas kasama nila dito sa bahay. Ikaw dapat ang nagpapaliwanag sa kanila na mga kailangan nilang gawin. Kahit kailan, hindi ako nagkukulang sa paalala sa mga anak natin. Nakikita mo naman, magagalang at mababait silang bata. Ilang beses na ba silang sinita ng matandang yon, ha? Kahit kailan, hindi sila sumasagot. Mas gusto nila na umiyak na lang. Tama lang na hindi nila sagutin. Hindi katulad mo. Parang nanay mo na nga yung matandang yun eh. Kung sagutin mo, parang kasing edad mo lang. Nakakahiya ka. Nakakahiya pala ako, ha? O sige, edi maghiwalay na lang tayo. Humanap ka ng babaeng hindi mo ikakahiya. Sa kwarto na ng mga bata ako natutulog. Naglalagay na lang ako ng banig sa sahig. Hindi ko na rin kasi kayang makatabi siya sa higaan. Madalas din ako umiiyak kapag alam kong ako na lang ang gising. Hindi ko na rin inaasikaso si Erning sa umaga. Madalas bago ako magising, paalis na siya papuntang trabaho. Kahit ang dalawa naming anak, nasa akin ng simpatya. Noon ko lang napag-isip-isip na kapag meron kaming hindi pagkakaunawaan mag-asawa, doon ko lang nakikita ang mga kapintasan ng bawat isa. Na dati hindi ko nakikita o sadyang binabaliwala ko lang dahil sa pagmamahal. Hindi pa rin tumigil si Aling Pasi. Sa pagkakataong yun, mga alaga ko na namang aso ang pinupunterian niya. Mahigpit kulit binili na ng mga anak ko na wag iiwan sa labas ang dalawa na walang bantay. Narinig din yun ng asawa ko na nasa sala lang ng mga oras na yon. Okay lang ba na bukas dalhin ko muna dito si Ruki at Luna? Oo naman ate, welcome naman dito sa bahay ang mga alaga mo. Kahit magtatatakbo pa sila dito sa loob ng bahay hanggang labas walang magbabawal. Bakit nga pala nagbago ang isip mo? Masama kasi ang kutob ko Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag. Malakas talaga ang kutob nating mga babae. Wala namang masama kung susundin mo. Dapat nga nung isang araw ko pa dadalhin. Hindi ko naman mauna ang pagdadala dito dahil sa dami ng order sa akin. Bukas naman nandito lang ako sa bahay. Kaya kahit anong oras, pwede mong dalhin dito si Ruki at Luna. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa'yo. Wala yon. Sabi ko naman sa'yo kahit anong tulong handa akong ibigay. Mas mabuti ka pa sa asawa ko. Nalulungkot ako sa nangyayari sa inyo ng asawa mo. Para kasing habang tumatagal, lalong lumalaki ang away nyo. Sa 12 taon kasi namin pagsasama, ngayon ko lang nakita ang tunay niyang ugali. Ganun yata kapag sobra mong mahal ang isang tao, bulag ka sa mga kapintasan niya. Sa bagay na yan, pareho tayo at handa pa rin magtiis. Ang tanga-tanga ko Ang tagal ko naging tanga. Ngayon ko lang naisip na kaya pala hindi niya ako maipakilala sa mga kaibigan niya. Hindi niya ako maisama sa mga Christmas party sa trabaho nila kasi ikinahihiya niya ako. Naniwala pa naman ako sa mga dahilan niya tuwing gusto ko sumama. Kung sakaling makikipaghiwalay ka na, kausapin mo pa rin ang mga anak nyo para malaman ang saloobin nila. Bala ko nga silang kausapin pag uwi ko mamaya. Baka kapag hindi muna kayo magkita, makapag-isip-isip kayo pareho kung ano ba ang gusto ninyong mangyari. Tama ka. Kung lagi kasi kaming nagkikita, lalo lang mag-iinit ang mga ulo namin. Nasa malapit lang naman ang pamilya ko Pwede kami siguro dun muna ng mga bata. Kahit ano pa ang maging desisyon mo ate, hangad ko ang makakabuti sa inyo ng mga anak mo. Hintayin mo na lang ako dito bukas Uuwi na muna ako ngayon. May kailangan pa kasi akong ayusin Wala pa sana akong balak umuwi. Pero bigla na lang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may bumubulong sa utak ko na umuwi na ako. Naiiling na lang ako habang sakay ng tricycle.
Nasisiraan na yata kasi ako ng bait dahil sa naririnig kong bulong sa isip ko. Pagdating naabutan ko pang papasok sa gate niya si Aling Pasing. Hindi ko nilang siya pinansin. At inabot na ang eksaktong bayad sa driver ng tricycle. Pagpasok pa lang nagtaka na ako bakit hindi tumatahol ang mga alaga namin. Kahit kasi nasa loob sila, sinasalubong nila ako ng tahol. Hanggang makapasok ako sa loob ng bahay, wala sila at tahimik lang. Naabutan ko ang ilang basyo ng bote ng alak sa sala at si Erning natutulog sa sofa. Lumabas ako ulit para hanapin ang dalawa. Nakita ko naman sila sa gilid ng bahay sa may sampayan at parehong nakahiga. Paglapit ko, bumubula ang bibig nila. Doon na ako napasigaw at napaiyak ng malakas. Nagising naman si Erning at pinuntahan ako. Kahit siya nagulat sa inabutan. Bakit kasi pinalabas mo yung dalawa? May mga bisita nga kasi ako kanina kaya pinalabas ko muna. Alam mong hindi ko sila hinahayaan na walang bantay dito sa labas dahil delikadong buhay nila. Sana hinintay mo munang dumating yung mga bata para mabantayan sila. Hindi ko naman akalain na lalasunin sila eh. Noon pa, lagi ko nang binibiling na bantayan ng alaga natin dahil may kapitbahay tayo na walang kasing itim ang budhi. Nasisigurado ko na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Rookie at Luna. Huwag ka nga maingay dyan. Baka marinig ka ni Aling Pasing. Siya pang inalala mo? Nilaso na nga niya mga alaga natin. Wala ka namang ebidensya na siya ang gumawa. Siya lang naman ang nagbabanta na lalasunin ng mga alaga natin Baka salita niya lang yun. Noon pa, meron na talagang nanlalason sa mga aso dito sa lugar natin. Hanggang kailan ka ba magbubulag-bulagan, ha? Aso lang naman ang mga yun eh. Ihihingi na lang kita sa mga katrabaho ko. Alam mong hindi lang asong turing namin ng mga anak mo kina Rookie at Luna. Pamilya natin sila at hindi basta alaga lang. Kasalanan mong nangyari sa kanila. Uy, bakit naman naging kasalanan ko? Hindi ko namang ginusto nangyari Dahil puro sarili mo lang ang iniisip mo. Tama lang na iwan ka namin ng mga bata. Ang babaw naman ang dahilan mo. Para aso lang eh. Makikipaghiwalay ka na? Hindi lang dahil sa aso. Dahil sa ugali mo. Mas lalo lang akong namulat sa katotohanan na matagal na ako naging tanga sa pakikisama sa'yo. Pag-usapan naman natin to. Iisipin mo yung mga bata. Nasisiguro ko na maiintindihan ako ng mga anak natin. Dahil malawak ang mga pang-unawa nila at hindi tulad mo. Ano ba ang gusto mong gawin ko para hindi lang kayo umalis? Kung gusto mo, kasuhan natin si Aling Pasing. Hindi ko naaaksahin pa ang oras ko sa'yo. Sabi mo nga wala naman akong ebidensya. Patawarin mo ko kung iniwan ko sila Rookie at Luna dito sa labas. Kahit pa ulit-ulit ka pang magmakaawa dyan, hindi mo na maibabalik ang buhay nila. Hintayin mo ang pagdating ng mga anak natin. Sigurado na ikaw din ang sisisihin nila. Pagdating ng mga anak namin, nalaman nila ang nangyari sa dalawang aso kaya iyak na sila ng iyak. Kahit wala ng buhay ang dalawa, mahigpit pa rin nilang niyakap ang mga to. Nang sulyapan ko ang asawa ko, tahimik din siyang umiiyak. Pero ni Katiting, hindi man lang ako nakaramdam ng awa. Nang araw ding yun, kinausap ko sina Kaiser at Red. Sinabi ko ang nararamdaman ko at planong pakikipaghiwalay sa kanilang ama. Hindi ko pa sila tinatanong, agad na nilang sinabi na sa akin sila sasama. Pinaayos ko na sa kanila ang mga gamit nila. Alam na rin ng kapatid ko na si Miko ang pag-uwi namin sa bahay. Nagsabi siya na susunduin na lang niya kami. Bakit ba kailangan humantong sa ganito? Ang tagal kong naging bulag! Salamat kay Aling Pasing. Minulat niya mga mata ko sa mga kapintasan mo. Pwede naman natin pag-usapan ang problema Sana noon pa, hindi yung pinalala mo pa. Lalo mo pang dinagdagan ng sama ng loob ko. Akala mo siguro, magtitiis pa rin ako na kasama ka. May hangganan ng lahat ng ginagawa mo. Harap-harapan mo kung ipinapahiya sa harap pa mismo ng kaaway ko. Virgie, nagmamakaawa ako sa'yo.
Na magmakaawa. Baka masira lang ang image mo sa mga tao eh. Hindi bali ng ako na lang ang ikalat mo na parang palingkera. Total, hindi mo naman ako hihaharap sa mga kaibigan mo. Virgie! Red, Kaiser, nandyan na yata sa labas ang tito Miko ninyo. Mauna na kayo lumabas. Bago sumakay ng sasakyan na dala ng kapatid ko, tiningnan ko muna ang bahay ni Aling Pasing. Alam kong nasa loob lang siya ng bahay niya. Nagingit-ngit pa rin ang kalooban ko dahil sa ginawa niya. Kahit kailan hindi ko rin siya mapapatawad. Hanggang makasakay, nagmamakaawa pa rin ang asawa ko na huwag kaming umalis. Pagdating sa bahay, ipinaliwanag ko naman sa mga magulang ko ang nangyari. Kahit sila nagagalit sa asawa ko at ganun din sa kapitbahay namin. Kahit sa kanila kasi nakakaabot ang ugali ni Aling Pasing. Ilang araw din bago ako nagpakita kay Minerva. Pagdating pa lang sa bahay niya, yumakap na ako habang umiiyak. Ikinuwento ko rin ang nangyari at pag-iwan ko sa asawa ko. Sabi na nga eh. May masamang nangyari kaya ngayon ka lang nagpakita. Araw-araw ngang pumupunta si Erning sa bahay, pero hindi ko siya hinaharap. Dapat hinayaan ka muna niyang mapag-isa. Kinausap na siya ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung makikinig siya. Basta ako, desidido na makipaghiwalay sa kanya. Alam naman niya na hindi lang ito sa pagkamatay ng 2 alaga namin kundi pagkawala na rin ng tiwala ako sa kanya. Alam ko ate, kakayanin mong mag-isa. Dahil malakas ang loob mo at madiskarte ka naman. Sigurado din na hindi ka pababayaan ng pamilya mo at nandito rin ako. Salamat ha. Isa kasi nagpapalakas ang loob ko. Siya nga pala. Kaya ako nandito. May hihilingin sana akong pabor sa'yo eh. Alam mong hindi kita hihindian. Ano ba yon? Gusto kong magbayad si Aling Pasing sa ginawa niya sa mga alaga ko. Gusto mong kulamin ko siya? Oo, pangako. Ito ang una at huling beses akong hihiling sa'yo ng ganitong pabor. Hindi kasi ako matatahimik eh. Gabi-gabi kong naririnig ang ungol ni Naruki at Luna sa panaginip ko. Nagmamakaawa sila sa akin na bigyan ko ng hustisya ang pagkamatay nila. O sige, gagawin ko yan. Pero matanong ko lang, sigurado ka na bang si Aling Pasing ang lumason sa 2? Nabanggit mo kasi dati na laganap ang panglalason sa lugar ninyo. Sigurado ako na siya lang ang gumawa nun. Pag uwi ko kasi ng araw na yon, nakita ko naman siyang papasok sa bahay niya. At ilang beses din niya akong pinagbantaan na lalasunin ng mga alaga ko. Kahit litrato lang niya, sapat na. Meron ka ba dyan? Oo, meron ako. Nakunan ko siya ng litrato gamit ang cellphone ko. Ngayon pa lang, isipin mo nang nabigyan na ng hustisya ang mga alaga mo. Salamat sa'yo ha. Gusto kong magbayad siya sa mga ginawa niya. Mabigat pa rin ang kalooban ko dahil sa nangyari. Naiiyak pa rin ako tuwing naaalala ko ang paghihirap ni Naruki at Luna. Parang ayoko na tuloy mag-alaga ulit dahil sa mga katulad ni Aling Pasing na malulupit sa mga hayop. Sinunod ko rin ang bilin sa akin ni Minerva. Na tuwing 3:00 ng hapon, usalin ko ng 3 beses ang dasal sa salitang Latin na isinulat niya sa kapirasong papel. Bago ko yung ginawa, umusal din ako ng paghingi ng tawad sa may kapal. Alam ko kasing mali ang gumante pero hindi rin kasi ako matatahimik. Erning! Kayo po pala, Aling Pasing. May kailangan po ba kayo? Kararating mo lang ba galing trabaho? Oo, Ilang araw ko na yatang hindi nakikita ang mag-iina mo. mahigit 1 linggo na silang hindi umuwi dito sa bahay. Ibig mo sabihin, hiwalay na kayo ni Virgie? Parang ganun na nga. Ano naman ang dahilan? Aling Pasing, magsabi nga kayo ng totoo. Kayo ba lumason sa mga alaga naming aso? Hindi ko alam ang sinasabi mo, iho. Wala pong gagawa nun kundi kayo. Huwag mo kong pagbibintangan kung wala naman kayong maipakita na pruweba. Alam ko lalabas din ang totoo. Baka nga sa bibig nyo pa mismo manggaling na kayo nga lumason sa mga alaga namin. Para ka na ring asawa mo. Aray, ano ba tong kumagat sa mukha ko? Isang bubuyog.
Lintik talaga! Ang sakit! Mm. Tama lang sa'yo na apak-apakan! Tigilan nyo na yan. Durog na yung insekto. Palibhasa kasi hindi ikaw ang kinagat. Makauwi na nga. Naiiling na lang ang asawa ko habang nakatingin sa papalayong matandang babae. Yun na rin ang huling araw na nakita niya ito. Panay pa rin ang suyo niya sa akin pero hindi pa rin ako humaharap. Kinakausap naman siya ng mga anak namin. Pinangakuan din niya na bibigyan ng bagong tuta ang magkapatid pero tumanggi ang mga yon. Ang dahilan nila sa kanilang ama baka lasunin na naman. Hindi kasi ganun kabait ang mga kapitbahay namin sa aso. Minsan galing sa amin sa earning nadatnan niyang may lalaking naghihintay sa tapat ng gate. Noon lang niya nakita yun. Alanganin pang ngumitito sa kanya. Nagpakilala naman yun sa kanya, Greg ang pangalan. Anak ni Aling Pasing. Hindi na kasi magandang lagyan ng nanay ko. Hindi ko alam na may sakit pala ang nanay mo. Kaya pala halos isang buwan ko na siyang hindi nakikitang lumalabas. Ilang doktor ang tumingin sa kanya pero hindi pa rin siya gumagaling. Kaya naisip namin na ipatingin siya sa albularyo. Nakumpirma nga po namin na kinukulam siya. Ang sabi po sa amin, tanging kapatawaran lang po ng taong yun na makakapagpagaling kay inay. Kaya ka ba nandito ngayon? Marami na po ako napuntahan ng mga bahay. Ako na pong humihingi ng kapatawaran sa kanila kung may nagawa mang masama si inay. Nakaaway din ang asawa ko ang nanay mo. Pero malabo na siya magpakulam kay Aling Pasing. Pwede bang makausap ang asawa niyo? Matagal na silang hindi umuwi dito ng mga anak ko eh. Dahil nga rin sa nanay mo, kaya ako iniwan na mag-iina ko. Patawarin niyo na si inay. Pakisabi rin sa asawa niyo. Uy, nasan nga pala ang nanay mo? Nasa bahay lang siya. Hindi na nga siya lumalabas eh. Ang tanging pag-asa na nga lang mapatawad siya ng taong kumulam sa kanya. Marami kasing nakaaway ang nanay mo, kaya mahirap magturo kung sino ang gumawa nun sa kanya. Pero tama rin naman ang ginawa mo na humingi ng tawad sa lahat ng mga taong nagawa niya ng masama. Dala ng kuryosidad sa nangyari kay Aling Pasing, dinalaw to ng asawa ko sa kanila. Kapapasok lang niya, naririnig na niya ang sigaw ng matandang babae. Halata sa mga hiyaw nito ang matinding sakit na pinagdadaanan. Iginiya naman siya ni Greg sa isang kwarto. Naroon sa loob ng kulambo ang nanay niya. Halos masuka ang asawa ko nang makita niya ang kalagayan ng matanda. Kalahati ng mukha nito may malaking sariwang sugat. Inuuod na rin ito. Matinding pagpipigil lang ang ginawa niya para hindi masuka sa malansang amoy na nagmumula sa sugat nito. Mabuti naman dinalaw mo ko. Nabalitaan ko kasi nangyari sa inyo. Totoo nga pala talaga ang kulam. Kung hindi pa nangyari sa akin hindi pa ako maniniwala. Sana gumaling kayo agad. Hanggat hindi ako napapatawad ng taong gumawa nito sa akin, patuloy ako magdurusa. May pinaghihinalaan ba kayo kung sino gumawa nito sa inyo? Marami akong nakaaway pero ang asawa mo lang ang palaban sa akin. Pakisabi naman sa kanya na patawarin na niya ako. Inaamin ko na ako ang lumason sa mga aso ninyo. Nagawa ko lang yan para gumanti sa kanya. Kayo naman pala may kasalanan eh. Paano nyo nagawa yun sa mga walang kalaban-laban na mga hayop? Pinagsisisihan ko na ang mga ginawa ko. Magsisimang kayo. Huli na ang lahat. Sana mapagaling kayo ng albularyo. Kinabukasan muling bumalik si Erning sa bahay. Sa pagkakataong yun, hinarap ko na siya. Tungkol daw kay Aling Pasing ang sadya niya. Nang marinig ko ang sinabi niya, nakaramdam naman ako ng awa kahit papano sa matandang babae. Pero hindi pa rin naaalis ang galit sa dibdib ko. Pero plano ko nang kausapin muli si Minerva para bawiin ang ginawa nito sa kapitbahay namin. Sapat na siguro yun para maturuan ito ng leksyon. Pinuntahan ko si Minerva pagkatapos kong maghatid ng order malapit sa bahay niya. Pero ganun na lang ang gulat ko na nandun ang kapatid kong si Miko.
1 buwan na pala silang magkasintahan. At tanggap ng kapatid ko si Minerva at ang nakaraan nito. Kaya ako nagpunta dito dahil may hihingin akong pabor. Hindi ko alam na masusurpresa ako. Sorry kung naglihim kami. Balak na rin naman namin magtapat sa'yo. Hinihintay lang namin na lumamig ang sitwasyon. Wala naman akong tutol sa relasyon ninyo. Tanggap ka naman pala ni Miko eh. Salamat ate. Ang inaalala ko na lang si Kuya Erning. Huwag mo siyang intindihin. Sa palagay ko malabo pa kayo magkita. Swerte mo sa kapatid ko. Masipag at mabait yon. Hindi rin babaero. Isa sa pinagpapasalamat ko ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin sa pag-ibig. Siya nga pala. Kaya ako nandito para sabihin, bawiin mo na ang ginawa mo kay Aling Pasing. Palagay ko sapat ng paghihirap niya para pagbayaran ng ginawa niya. Kung nagsisisi na ba siya sa ginawa niya at napatawad mo na siya, kusa nang mawawala ang karamdaman niya. Salamat. Ayoko rin kasing mabuhay sa puro galit eh. Hindi ako makakapagsimula kung may dinadala pa rin ako sa dibdib ko. Talaga bang wala nang pag-asa na magkabati pa kayong mag-asawa? Nag-usap na kami. Gusto ko munang isipin ang sarili ko. Bumalik sa trabaho. Total, malaki naman na mga anak ko. Bahala na kung magkakabalikan pa kami. Siguro gusto mo lang mahanap muli ang sarili mo. Dahil mula nang mag-asawa ka, sa kanila mo na inilaan ang buong buhay mo. Ganun na nga. Natutuwa ako na sa wakas, magiging kapamilya ka na rin namin. Iba talaga magbiro ang tadhana. Sino ang mag-aakala na magiging hipag ko pa si Minerva? Ang maganda at mahinhin na mangkukulam. Hangad ko ang kaligayahan nila ng kapatid ko. Alam kong magiging mabuti siyang asawa kay Miko. Kami naman ng asawa ko mas pinili na muna maging magkaibigan. Siguro naging instrumento na lang si Aling Pasing at ang mga pangit na pangyayari para mamulat ang mga mata ko sa pagsasama namin ni Erning. Sa ngayon, masaya at kontento ako sa buhay ko kasama ang mga anak ko. Kahit wala na akong balita kay Aling Pasing, alam kong malaking leksyon ang nangyari sa kanya. Ang sobrang mareklamo maliban sa lalayuan ka na ng grasya. Mga kaaway pa ang lalapit sa'yo. Libre lang ang maging mabuti. Kaya piliin pa rin natin na maging mabait. Sana maraming natuwa sa aking kwento, Miss Gwen. Maraming salamat po at mabuhay ang inyong channel. Wakas.